So meron pong bagong survey na lumabas mula sa WR numero. Merong presidential survey kung saan nangunguna pa rin si Sara Duterte. Meron ding faction survey kung saan DDS pa rin. Yung pinakamalaking bloke dito sa ating bansa. So pag-usapan po natin, himayin natin ito para mapag-aralan po kung ano ba yung pwede natin gawin para sa 2028. We have 2.5 years para po ayusin, planuhin kung sino ba yung ilalaban na kandidato, ano ba yung strategiya. Of course, ito naman po ay labas sa kamay po natin dahil ako po ay isang vlogger lamang, di ba? Yung mga malalaking pangalan dyan, sila din naman yung magde-decide kung sino yung mga lalaban. Pero maganda po na magbigay na din tayo ng mga suggestion natin kung paano ba mas gaganda yung laban. Kasi po, syempre, si Sara Duterte, medyo commanding yung kanyang lamang. Okay? Dito po sa pre-election preferences ng WR numero, si Sara Duterte ay nakakuha ng 33.3%. Okay? Which is one-third ng lahat ng sinurvey dito. Kung titingnan yung supporters of the Dutertes doon sa factional, halos pareho din. So, one-third din. So, kumbaga, yan na talaga yung bilang nila. Yan yung nasolidify yan nung naaresto si Digong sa ICC, sa The Hague. Pababa na si Sara Duterte dapat Kaso nung pagka-aresto, diba, nag-consolidate dyan. Sa ngayon po, according dito sa survey na to, ay nasa 33% to 34% yung pong porsyento na napakalaki. Napakalaki. Kaya po, unahan ko na, napaka-importante na isa lamang ang ilalaban sa 2028 kung si Sara Duterte yung pong makakalaban. Okay? Of course, sa Marcos admin na ayaw din namang manalo itong si Sara dahil gagantihan sila lahat, the best pa rin is kung magawa nila ng paraan kung sakaling ma-impeach o kung sakaling kasuhan, 'di ba, para hindi makatakbo si Sara Duterte sa 2028, that is still pinakamaganda pa ring senaryo na pwedeng mangyari sa kanila. Pero kung let's presume na makakatakbo si Sara, kailangan isa lang dapat ang tumakbo. Kasi kapag nagwatak-watak pa, talagang halos imposibleng maabot yung makukuhang boto ni Sara. Kasi kung tingnan mo dyan, sa boto na yan, isasama mo dyan yung boto ni Bongo, isasama mo dyan yung boto ni Robin Padilla. Okay, so 4%, 3%. Kasi malamang yung mga bumoboto dyan sa dalawang yan, open din na iboto si Sara Duterte. Kaya sila ay makakabuo ng 40%. Diba? Mabigat yun. Mabigat yun. Yung hindi pa sigurado ay 20%. So kailangan mag-consolidate ng mga ibang kasama dito. Lenny, Tulfo, Grace po, Risa, Bam. So yung botante ni Kiko, Risa, Bam na mga ilan tong percent to? Mga 6% ay pwedeng sumama kay Lenny Robredo. So si Lenny Robredo ay 13% ngayon. O dadagdagan siya ng mga 6%, pwedeng umabot ng 19%. O hindi naman kay Raffy Tulfo kasi naniniwala naman ako na yung mga kakampings, alam din nila yung sitwasyon ngayon and they would coalesce around kung sino yung may best chance para talunin si Sara Duterte. Okay? Basta hindi kasama sa DDS, they would move together para po ipantapat dito kay Sara. Kaya kung ako po ang inyong tatanungin, at nakikita po sa survey na ito na tumaas siya ng 3%, he is the biggest gainer dito po sa survey ng WR numero. I think Raffy Tulfo, or actually si Erwin pwede din Pero any one of the Tulfos, pero dito for the sake of the survey, si Raffy Tulfo, siya ang nangunguna. He has the best chance of beating Sara Duterte kung merong ano. Yan naman din ang lumalabas a year ago. Yan din yung lumalabas na mula nung nagsisimulang mag-survey para sa 2028. Si Raffy Tulfo yung may chance talaga. Okay? Kasi with that, kasi ito yung logic diyan, Itong mga boboto kay Lenny, kay Risa, kay Bam, kay Kiko, I think they would all vote
for anyone nga who has the highest chance, so ano kung si Tulfo tumakbo, hindi nila iboboto si Sara Duterte. Ang problema ko kasi, itong boboto kay Tulfo, kapag hindi tumakbo si Tulfo, mas may chance na yung iba dyan ay lumipat pa sa mga Duterte. Baka yung iba dyan ayaw sa kakamping. So yun yun ang i-analyze kapag si Lenny yung umatras or si Tulfo yung umatras. So pag si Lenny yung umatras, mas marami sa botante niya ang papasok dito kay Tulfo. Kumpara sa mga botante ni Tulfo na kapag siya umatras, hindi lahat o mas konti yung malilipat kay Lenny, merong makukuha pa itong si Sara Duterte. So on that concept alone, mas prefer ko na this early on si Raffy Tulfo. Bumaba yung survey ng mga Tulfo dahil dahil this year, actually, more on this year. Basta nung nag-aaway na yung Marcos Duterte at nung naaresto si Digong, tahimik sila Tahimik yung mga Tulfo, hindi sila nakikialam. Which is tama naman dahil hindi naman nila away yan. Pag pumili ka ng isang side, may mananalo, may matatalo, may magagalit sa'yo. So, mas gumigit na sila. So, I think the Tulfos are steady lang sila sa Gedli. Okay? Now coming to 2026, that is the best time para po i-roll out na ni Tulfo. What would a Tulfo presidency look like? Okay? Bakit siya yung dapat iboto at hindi si Sara Duterte? Yun ang akin. And of course, sa akin kasi isa sa attraction ng mga Duterte isa sa mga actually main na kung bakit na-attract yung mga tao sa kanila ay yung political will kamay na bakal. At marami yan si Tulfo. Kita yan kay Tulfo kung paano magalit si Tulfo, kung paano niya pagalitan yung mga pulis, yung mga government employees. May political will itong si Raffy Tulfo. Kahit sino sa mga Tulfo, makita yung political will dyan. At maaring yun yung nakaka-attract sa ibang mga tao sa Duterte brand of politics. Lalo na kay Digong. Si Sara, matapang lang, pero hindi din, tingin ko mas meron pa nga si Tulfo kaysa kay Sara. So, makukuha mo yun. Kasi definitely there's a huge chunk of the population na yun pa rin yung gusto. Yung strongman, yun pa rin yung inaano. And of course, syempre may factor pa rin kahit pa paano, lalaki si Tulfo, babae. Meron pa rin makukuhang ilan dyan dahil doon. So, yun yung Plus, another factor din is natalo na si Lenny nung last elections. Okay? At, so, paglalaban ulit, another one ulit. So, rematch lang. Kasi unit team, laban dito. So, parang puwersa ng DDS, laban dito kaya. So, yun ang I think magiging challenge. Okay? Tulfo, Robredo, ayun. Actually, yun yung main sila na naman yung main. Yung iba masyado nang maliliit Okay? So, pag tinignan natin yung sa mga factions, okay? 34% solid sa mga Duterte. Nung unang lumabas yung mga survey na to, nakita ko malaki yung sa admin Pero sinabi ko na nung panahon na yun, ay alam ko na hindi solid yung sa admin na yun ang laki ng binaba nga ngayon 15%. Bumaba ng 4% from August 20. So alam ko na unang labas nung sa faction ng admin, itong mga pwedeng masabi natin mga loyalista ay hindi din ganun ka-solid. Unlike tong sa mga Duterte, alam mong kahit anong mangyari, kahit na anong ebidensya ilabas sa mga Duterte, bulag pa rin na susunod sa mga Duterte. Kay Marcos, hindi ganun Kasi siguro yung mga supporters nila, kumbaga mas malaya yung isip. Okay? So, pero ang dyan, 39% ang undecided pa rin. Kaya importante na yung ilalagay na kandidato para para dito sa president tatapat kay Sara is attractive doon sa 39% na yon. Okay? Yun ang punto doon. At actually ang sinasabi ko noon kasi meron tayong DDS, meron tayong loyalista, meron tayong kakampings. Ang hindi pa nasusukat ng masyado at wala pang mga nagdedeklara masyado ay yung mga diehard na Tulfonatics. Wala pang ang eksaktong tawag Di ba? Itong sa mga yan ang sinasabi ko noon pa na kailangang ma-develop
ng mga Tulfo na makabuo ng sariling grupo na kahit na anong mangyari, Tulfo ang pipiliin. Meron yan, pero kumaga walang pangalan, hindi kasing organized sa social media ng mga kakampings, ng mga loyalista at ng mga DDS. So kailangan ng lumakas yung mga tipo ni Melo Yap. Okay, kaibigan natin yan, Melo Yap. Itong mga loyalista ng Tulfo, yung mga nakikipag-away kay Libayan. yun yung mga loyalista ng Tulfo. Kailangan ng lumabas yung mga social media nila na matitigas, na maaga pa lang dinedeklara na kahit sinong itapat nyo, basta kung lalaban si Tulfo, kay Tulfo ako. Tulfo is the best candidate for 2028. Tulfo. Kailangan ma-develop na yon. Kailangan na lumabas dito sa factional partisanship yung porsyento ng mga diehard Tulfo. And definitely, kapag tumakbo sila, mabubuo naman yan. Mabubuo naman talaga yan. Ako, syempre, parang ako, iskon yan. So, nung tumakbo si Yorme, nung nakaraang eleksyon, di ba, nabuo yung mga iskon yan. Kaso, nung nawala siya sa national picture, nagretiro siya sa saglit, di ba, medyo nabawasan talaga yung mga iskon yan. At yung iba, maaaring nag-DDS muna. Iskon yan pa rin, pero mas matimbang sa kanila yung DDS, mas matimbang sa kanila yung loyalista, o kaya yung mga kakampings. Ganun lang talaga yon. Pero if bumubuelo ka, papuntang sa presidential election sa 2028, importante na meron kang diehard na mga Tulfo fanatics. Pagdesisyonan nyo na kung anong gusto nyong itawag sa mga grupo ng mga Tulfo na yan, sa mga diehard na mga Tulfo na yan. And syempre, papasok niya, syempre, kung si Rafi man, kung si Erwin man, di ba, na yan yung base mo na makikipag-away para sa'yo. Kasi mabigat yung magiging away. And syempre, eventually, ang ano ko naman dito, kapag umangat palalo si Rafi Tulfo, kasi ngayon paangat siya, nag-number 2 siya ulit. Pag umangat pa siya, tumaas pa siya sa survey, kapag nabuo yung mga Tulfo fanatics, na solidify talaga na ito na yung Tulfo fanatics, kami na yon, mangbabardagulan na kami, tapos makikita na ito lang yung talagang the only way na malakas masyado yung mga Duterte. Itong puwersa ng loyalista, itong puwersa ng kakampings, they would all come together, they would all go doon sa makakatalo kay Sara Duterte. Okay? Pero may mga factors pa dito na talagang makakagulo for 2028 ito, maganda mapag-usapan din alam niyo ako, ay sumusuporta naman ako sa admin, di ba? Yung mga magagandang proyekto. Pero nakikita ko din naman yung posibilidad na ang endorsement ni BBM ay kumbaga may mga tao na talaga nagagalit kay BBM. So ano ang aking punto dito? Ang lalaban kay Sara sa 2028, sa opinyon ko, dapat hindi masyadong anti-Duterte. Okay? Hindi masyadong anti-Duterte at hindi din masyadong pro-Marcos. Okay? Kasi kapag kumbaga, para makuha mo yung mga undecided, yung mga nasa gitna baka pag masyadong pro-Marcos, yung nilaban na presidential, yung mga galit kay Marcos, maapektuhan o ano pang mga issue kay Marcos na lumalabas ngayon dito sa WR numero. So definitely, kailangan na ang lalaban kay Sara ay hindi sobrang associated, hindi kaalyado ng Marcos admin. Pati sa senatorial slate. Okay? Pati sa vice president, pati sa senatorial slate. Kailangan, kung ako ang tatanungin, kung ako ang mag-strategize, kung mas maganda pa nga siguro kung magkaroon yung administrasyon ng sarili niyang parang gibo. Gets nyo na ibig sabihin ko pag sinabi kong gibo, di ba? Parang gano'n. Baka mas maganda pa nga kung meron siyang sariling slate na ilalaban. Okay? Of course, yung presidente, hindi gano'n kalakas yung ilalaban. Pero yung sa senatorial, baka makapagpasok ka ng mga loyalista mo. Kasi kailangan mo ng mga loyalista mo sa Senado, kapag baba mo sa pwesto, may magtatanggol sa iyo sa Senado, parang sila Bongo, sila Bato ngayon. So ang ideal slate para matalo si Sara Duterte. Okay? So sinasabi ko dito, maririnig nung kabila, gagawa sila ng puwersa is, 'di ba, may slate si Sara, si Tulfo,
kakampi sa... So, ang kapalit niyan, dapat ang vice president niya kakampi. At ang nakikita ko, kung ako ang tatanungin nyo, baka si Bam Aquino ang best sa kakampi na sumama. Dalawa naman yan Risa o Bam. Pero sa personal opinion ko sa ngayon na si Bam Aquino. So, Tulfo Bam ang pinaka ideal na combination kung pag-aaralan sa ngayon itong lista. Sinabi naman ni Lenny, hindi siya tatakbo, di ba? Hindi siya interesado sa nasyonal. So yun ang ideal. May sarili silang slate, okay? Tapos, yung admin, dapat walang as much as possible, okay? Walang kinalaman doon sa Tulfo o Bam. Okay? Siguro sa ilalim, parang si Duterte nung 2022 presidential elections, hinihintay namin kasi sanabi sa amin, gagawin daw, i-endorso dapat si Isko na hindi naman niya ginawa. Pero sa ilalim, nararamdaman mo yung tulong ng mga loyalista ni Digong. Tutulong sa amin in fairness. So, maaring posibleng ganon. Yung mga kay Marcos, tutulungan yung Tulfo Bam, tutulungan yung sa ilalim, sa baba, sa ground. Kasi importante syempre yung ground game pa rin Pero ang official ng Pangulo ay meron siyang sarili. Meron siyang sariling presidente, meron siyang sariling vice, na kung sa huli makita walang tsansa, pwede umatras. Yun yung ideal. Pero syempre dapat pag nasabi ko ito, maririnig nung... Anyway, yun na Sino ba naman nanonood nitong channel natin? So ituloy natin So yun yung ideal merong Tulfo Bam, merong Sara Slate, yung admin meron. Tapos yung admin, pwede siyang magkaroon ng mga senatoriables niya. Kung sino yung, si Ben Hur, patakbuhin mo uli. Sino ba pwede dyan? Kung sino man ang gusto niyang itakbo sa kanyang admin slate na alam niya na pag nanalo sa Senado, loyalista niya. Kasi yung nangyari, yung huli, yung sa alyansa, ang problema, although winnable yung mga sinuportahan ni Pangulong Bongbong, hindi niya loyalista Diba? Alam mong, syempre maganda pa rin yung kung magtutulong ka na din lang, magpapasok ka na din lang ng senador, yung alam mo nang very loyal sa'yo. Si Abalos, isa yon kasi talagang yan sa Pangulo, very close yan sa Pangulo. Tapos kung sino pang mga cabinet secretaries na maaring hindi manalo pero magkaroon ng name recall o magkaroon ng awareness dahil tatakbo sila, ilaban yun dun sa admin na slate. Hindi na kompleto, ilalaban yun. Importante yung Tulfo Bam slate. Yun lang yung tawag ko kasi lang to, kumaga hypothetical lang. Importante dun sa slate nila, kasi doon kasi ito yung mangyayari guys yung mga mabibigat na pangalan na magre-re-election sa 2028 or tatakbo muli kasi graduate na dati, for example, sila Angara, sila Loren Legarda, re-election. Yung mga magre-re-election nung nanalo nung 2022 elections. Yung Ejercito, si JV Ejercito. Ayan, sino pa? Marami yan. Marami yung mga mabibigat na pangalan. Baka si Jinggoy. Okay? Marami yung mabibigat na pangalan na mag-aagawan ng Senate slate. Yung kay Sara pag-aagawan yan Definitely. Kasi nakita nila kung yung mga hindi kilala, napataas nila yung boto sa Mindanao at kalahati ng Visayas, ano pa kaya yung kilala? Nasasama. Okay? Actually, si Pacquiao baka tumakbo din. So, importante may panabla ka. At dyan papasok yung slate na gagawin ng Tulfo Bam. Kasi hindi mo pwedeng lahat i-surrender na lang doon sa kabila. Hindi mo pwedeng lahat na lang. Dapat may panapat. Pati sa mga kasi pag palapit na yung end ng term ni BBM, magtatalo na ng partido yung mga politiko na hunyango. Alam nyo naman yun. Kailangan hindi lang PDP yung makakuha. Dapat may makuha din yung liberal, yung KNP, yung partido nila Kiko at ni Bam. Dapat importanteng meron din silang makuha doon sa mga tatalo na politiko. So, ganun yung magiging split So, Marcos will be weekend heading dun sa kanyang dulo ng termino niya. Kaya importante na solid itong magiging Tulfo Bam slate na ito.
Okay, na it could be any pwedeng Bam Tulfo, maraming combination na pwede. Sinasabi ko lang itong isang single na opposition dito. Kasi kung magdalawa yung malakas na kumalaban kay Sara, three-way race, ay wala na. Wala na yan. Mahihirapan. Kung mahahati pa yung kalaban ni Sara, napakahirap na nun. Okay? So of course, another factor here, isang major factor din. Yung mga major factors pa, yung sinabi ko, pangalawa, yung sa Vice President ni Sara. At sa ngayon, ay sinasabi ko na to, ako yung isa sa mga unang nagsabi nito, noong ko pa sinasabi. Si Marcoleta talaga ang ideal. So sorry, Amy, yung pangarap mong mag-Vice President, tumakbo kang sarili, hindi ka pipikapin ni Sara. O baka si Sara, magwalang Vice President, tumakbo kayo sabay-sabay. Bongo, Sara. Yeah. Pero hindi, I think she would pick Marcoleta. That is the best choice for her. Okay? So, magiging problema talaga yun. Kasi ang INC, like I said, ay bumoboto, ay nag-endorso sa dulo eh. Diba? Pag malapit na yung election, doon sila. Pero pag si Marcoleta, ang kinuhang Vice President ni Sara Duterte, simula pa lang kakampi mo na sila eh. Alanganin namang mag-iba pa ng running mate no na. Diba? Manalo si Sara, manalo si Marcoleta, edi one breath away na lang sila from the presidency. Pero syempre, in the future, baka magkaaway din yung DDS saka yung INC. Posible din mangyari yun. Unity nga na nawatak eh. Pero kung gusto ni Sara ng mas malakas na puwersa, that would be a problem din. And sa ngayon, hindi ko pa maisip eh. Kasi nahihilot naman yung INC. Nahihilot naman. Kaso, ayun eh, yung vice presidency ng, unless si Marcoleta ang kukunin ng vice president ng kabila, which is I don't think, I don't think it would come to that kasi unless malamangan si Sara sa mga surveys bago mag 2027 filean. So, I think INC, maganda kung maligawan, maganda if it's still in play, pero mahirap. Hindi ko talaga maisip din anong pwede mong i-offer sa INC para hindi sila sumama as Vice President ni Sara kapag si Sara yung pag pinili ni Sara si Marcoleta as VP. So, malaking problema yan. Kasi simula pa lang, kakampi mo na yung iglesia, yung mga miyembro, mga volunteers mo yan. Isipin mo kung meron kang 100,000 active na miyembro, na volunteers, mangangampanya, mag-house to house. Diba? At syempre, pride din nila na kung si Marcoleta yung magiging VP. Yun ang isang malaking problema dyan na hindi ko alam paano hilutin talaga. Ngayon, nahihilot yung INC. Mga nagagawa naman ng paraan ni Pangulong Bongbong dahil sa pinagsamahan nila. Pero moving forward, pero at least si Bam inendorso ng INC. So, kung maging factor yon, di ko sure. Bam Coleta, posible ba yung gano'n? Hindi ko alam. I'm just playing around with different ideas. Pero problema talaga yon. Kasi yun talaga ang ideal na tag team ni Sara kapag tumakbo siya this 2028. And the other factor na napapagod na ako kakapaulit-ulit. Hindi naman ako pinapakinggan ng gobyerno. Kahit nakakampings, hindi din ako pinapakinggan. O kung sino man sa kanila. Ligawan nyo na yung Cebu pababa, Visayan-speaking provinces. Kalahati ng Visayas, buong Mindanao, ligawan nyo na habang nasa pwesto pa kayo. Habang, ano ba naman yung i-prioritize nyo na yung pag-unlad sa Mindanao? Ano ba naman kung bigay nyo na sa kanila yung railway nila? Yung ibang mga proyekto nyo, pwede namang sa next year na o sa susunod na. May mga project dyan na hindi naman kailangan next year. Diba? Ibigay nyo na sa Mindanao yung deserve naman makuha ng Mindanao. Hindi naman porket mahina sa Mindanao, di ba? Kaya ibibigay. Deserve naman talaga ng Mindanao na mabuhusan ng pondo dahil matagal silang napabayaan. Di ba? Matagal na, dahil din sa gera, dahil din sa hindi umuunlad yung maraming parte ng Mindanao. May ginagawa naman yung Marcos admin, nakikita ko doon si Anton Lagdameo. Maganda naman yung ginagawa niya sa BARM, pero hindi nararamdaman ng ordinaryong tao. Kita naman sa boto, di ba? Kita naman doon sa naging boto nung nakaraang eleksyon. Hindi nararamdam yung buong malasakit sa kanila
ng Malacanang, ng palasyo, dahil hindi naman nila nakikita palagi si Marcos. Gets naman natin yon, di ba? Dahil dito na, kung mas mga, kung doon na, buhusan nyo ng proyekto. Kailangan din naman ng Mindanao. Kawawa din naman kasi sila. Di ba? Dito sa Luzon, okay naman tayo yung mga malalaking areas dito. Sa Visayas, okay naman malalaking areas dito. Buhusan nyo yung Mindanao. Maghanap pa kayo ng mga champions ng Mindanao. Mas maganda nga sana kung yung presidential, yung senatorial lineup nyo, mas marami yung Mindanao. Ano ba naman yung mag-team Mindanao kayo sa senatorial? Sino-sino? At the top of my head, nandiyan si Pacquiao, nandiyan si Coco Pimentel, na yung pamilya is Cagayan de Oro. Nandiyan si pangalan nito? Si Torre na taga Sulu. Nandiyan si marami pa dyan. Kahit yung mga hindi masyadong kilala, pasikatin nyo. Pero tapos siguro yung ibang Visayas din. Ibang Visayas din na pwede nyo makuha pa. Marami din taga Visayas na magagaling. For example, alam nyo ba, for the how many decades, walang Cebuanong senador. Ano ba naman magkaroon ng senador na Cebuano o Cebuana? Diba? Dahil sa tagal-tagal walang senador na galing sa ang laki-laki ng voting influence nila, power nila. Wala silang sariling senador. Osmeña yata yung mga huli. Pero maraming ano. So, fokusan nyo na yung Visayas, Mindanao. Parang awa nyo na. Parang awa nyo na. Nasa inyo yung budget. Kung ako lang may control ng budget, bubuhusan ko talaga yan. Dahil nga, ang feel nila is neglected sila for so long. Hindi, of course, hindi naman ito makukuha mo sa mga Duterte, yung majority ng boto. Hindi mangyayari yun, pero mabawasan man lang. Magkaroon man lang ng konting laban, di ba? Hindi naman yung sobrang tambak, sobrang halos ilang percent ang napupunta sa kanila. Kasi maski yung sa trust rating ni Sara, sa Mindanao din naman ng humahabol siya dahil ganun kalaki. Dahil feel nga ng mga taga Mindanao is napapabayaan sila. No, yung plano ko, will it work na pababain yung boto ng mga Duterte? Pwedeng oo, pwedeng hindi. Pero at the very least, it is the right thing to do. Yan yung tamang gagawin. Para makabawi man lang sa Mindanao. Di ba? At siguro, at the very least, mabawasan yung galit sa mga Marcos at sa mga may gawa nung sa pagtapon kay Digong sa Daig. Kasi nasaktan talaga sila doon eh. We need to accept yung reality na yon. Na, kumbaga iba yung nakikita natin dito eh. Na sila, masama loob nila na yung kanilang fellow Mindanaoan, unang presidenteng Mindanaoan, tinapon sa Daig. Ano pa man yung reason yan. Pwede ko naman sabihin sa kanila, kung sakali makausap ko sa kanila, dito sa Luzon, dito sa Metro Manila, maraming namatay, maraming napapatay na sa illegal na pamamaraan. Diba? Kaya kailangan niyang pagbayaran. Pero hindi magigets yan ng mga fellow Mindanaoans in the same way. In the same way, kung na yung mga Ilocano, kahit na anong aligasyon kay Apu Lakay, diba? Hindi, Marcos pa rin. Maganda buhay namin nung kay Marcos. So, yun ang logic doon. Mag-effort naman. Madami naman kayong congressman dyan. Marami naman kayong ano dyan. Buhusan nyo na. Buhusan nyo na ng tulong. And of course, syempre, lastly, makakatulong din kung may makukulong dito sa kung may makukulong dito sa ginagawang investigasyon sa flood control. Syempre, 'di ba? That would lessen yung posibleng negative backlash kay BBM. Kung meron talagang makulong, kung meron talagang big fish na politiko na makulong, syempre yung mga tao, yung mga galit sa yung mga kumukontra sa admin at yung gusto nila si Romualdez yung makulong, gusto nila yung iba nga si Marcos na yung tinuturo, pero yung mga big fish, maano mo man lang, diba, si Bonoan, si Cabral, sa DPWH, yung sa mga contractor, mga Diskaya, si Zaldico, yung kalaban ngayon ni Levise, si Garjola, 'di ba? Yung iba pang tinuturo nila Erwin Tulfo, yung iba pang mga contractor, yung EGB, yung mga ganun. Dapat may mangyari. Tapos malalaking politiko, 'di ba? Merong congressman, merong senador, 'di ba? Tapos yung mga Villar pa, 'di ba? Yung mga issue ngayon. In fairness kay Ombudsman, mukhang magkakaresulta naman, 'di ba? So sana lang,
masuportahan si Ombudsman kasi hindi madali yung hahabulin mo yung mga politiko na yun. So, isang factor din yun, syempre. Kailangan pagandahan ni BBM yung ano, yung nilalabas ngayon na ano, na political dynasty. Malabo. Malabong makalusot. Yung maraming tatamaan. Para sa akin dapat unti-unti diyan. Simulan muna doon sa after 3 terms, hindi pwedeng asawa, hindi pwedeng anak o ama. Yun muna. Yun muna mailusot nyo, malaking achievement na yun. Makakabawas na yun sa dynasty sa bansa. Pero yung gusto nilang political dynasty na mangyari, masyadong hindi talaga lulusot eh. Let's be realistic. Tapos ang isipan ng panahon mo. So, yun po yung aking mga suggestion. Okay? Kompletong breakdown, kompletong strategy na ang gagawin para sa 2028 presidential election. Siyempre, hindi naman ako ang pinakamatalino, hindi ako opinion ko lang yan. Kunin nyo yung opinion ng ibang tao, kunin nyo yung ano. Pero sana may mapulot din kayo sa akin. Di ba? Tapos, then at the end of the day, kayo naman na magde-decide. Kayong may mga power, kayong may mga pera. Di ba? At least, na-air ko yung side ko, nabigyan ko kayo ng babala kung anong pwedeng mangyari. At let's hope for the best. Laban lang. Either way, lalaban naman tayo eh. Let's make it an exciting one. Gawin nating exciting yung 2028 race na hindi na ganyan kalaki yung lamang ni Sara, 20 percentage points doon sa susunod na ano. Pero definitely hahabol pa yan. Okay? So yun po, sa akin, 2026, yung mga Tulfo, simula na, get the ball rolling, di ba? Sa Kakampinks, get the ball rolling din kasi mas tumaas si Bam, mas tumaas si Risa, o ano din, pwede pa namang magbago yan. So sa ngayon, si Bam lang gusto ko, pero si Risa, kung magawa naman ng paraan, di ba? Why not? Kung lalakas siya dito sa mga susunod na buwan, kailangan lang mahanap niya yung tamang messaging at strategy. Pero, ayun, abangan natin kung ano mga mangyayari. So, very exciting ito, okay? So, thank you very much po. See you po sa next video po natin. Stay safe parate. Laban lang, Pilipinas. Let's do this!